Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, latest news, breaking news, biglaan to. Kongreso matinding utos, ko tanggal sa pwesto. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nakalagay po sa thumbnail natin, ito po no, yan, hala, pinalitan na. OMG, baka malimas ang kaban ng bayan. Dahil po dito sa balitang ito, mula po sa Billionario.ph, no? Ito mga kabayan. Share po natin to. Kasi mukhang, ito po ang ipinalit, no? Siguro ko kilala nyo to. Ito pong balita, mga karibin natin. Just in, Stella Kimbo will take over Saldico's position as Appropriations Committee Chairperson. Nako po. Akala ko nung una, mga kababayan, no? Akala ko po nung una, kaya nila tinanggal si Representative Saldico bilang chairperson ng Committee on Appropriation. Kasi gusto nilang pakalmahin yung taong bayan. No? Dahil po sa INC rally. Ngayon, naisip ko parang ginalit pa nila ang taong bayan dahil sa ipinalit nila. Ito, alam naman po natin ang ano nito mga kababayan, di ba? Yung lifestyle check po ito, nako. Kung mapapanood nyo po yung yung mga last vlogs natin mga kababayan na topic po natin ito. At nako, may sasakyang mamahalin. May mga bag na mamahalin, tapos yung flood control project ng Marikina. Malaki po ang flood control project budget, no? Ng Marikina. So, what I'm trying to point out mga kabayan, pero mas buhaya pa yata yung ipinalit nila kaysa kay Saldico, no? So yan, nagkasakit po si Saldico mga kabayan nang hindi kinaya yung mga ngayon issue. So, ang ipinalit naman po si Stella Kimbo. Yan, ano po ang inyong masasabi dyan? Safe ba? Okay? Safe ba ang kaban ng bayan dito kay Stella Kimbo? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Ako I'm doubtful about it mga karibin natin sapagkat nung ni-lifestyle check po ng mga netizen, no? Nung ni-lifestyle check po ng mga netizen itong si Representative Stella Kimbo, abay, isa po pala siyang teacher, no? Bago po siya naging congresswoman, representative, no? Isa pala siyang teacher. Tapos, nang naging congresswoman, mga kabayan, bigla na lang pong bumulusok ang yaman. Diba? Hindi na po nagsusuot ng hindi millions, 100,000s ang outfit. So, yan. Safe ba? Nako. Sana sana. Anyway, kung may balak ka, Stella Kimbo na, di ba? Kaya, kurakutin yung kaban ng bayan. Kasi siya na po ang no? Siya na po ang may hawak ng budget. Dalawa na po sila ni Tamba. Kung may balak ka, wag mo nang subukan. Nakatingin ang mga mata ngayon ng taong bayan sa iyo. Di ba? So, bukod po dito sa balitang ito, mga kabayan, ito, magugulat kayo. Ito mga kabayan, magugulat kayo. Aba, dahil po sa INC Peace Rally, kinabahan, no? Tulad yun ang sabi ko, yung iba, talagang very strong ang kanilang paninindigan.
sa kanilang prinsipyo. Yung iba naman medyo kumalma. Aba, eto, mga kababayan sa Trillanes. Ano ang sabi? Ano ang sabi ni Trillanes? Eto, hinihikayat po. Trillanes hinihikayat publikong dumalo sa pro-impeachment event versus Vice President Sara Duterte. Sige nga, para magkasubukan tayo, no? Magkasubukan kung talagang marami talaga. Kasi sinasabi ni, sino ba yun? Sinasabi ni Dilima na marami daw kayo. O, si Dilima yata yun, no? Sige nga, para magkasubukan kung gaano karami. Kung millions din ba ang dadalo sa pro-impeachment. Dapat lang, no? Dapat lang talaga mag-rally kayo. Kasi mga kabayan, first time ko pong narinig in the history, no, of the politika dito sa impeachment, okay? In the history of impeachment, na kung saan yung nag-rally is anti-impeachment, no? Ngayon lang din ba kayo nakarinig ng ganon? 'Di ba? Dapat kasi pag may impeachment, 'di ba? Ang nagrarally po talaga niyan, mga pro-impeachment. Nagrarally po sila para matanggal yung taong yan. Pero baliktad po ang nangyari sa atin, no? Mas naunang nagrally yung mga, at saka napakarami, mas naunang nagrally yung ayaw ma-impeach, no? Anti-impeachment. Ibig sabihin, mga kababayan, may mali po sa ginagawa nilang impeachment, no? Kasi mayroong anti-impeachment eh. So kaya, yan, dapat yan. Correct yung sinasabi mo, Trillanes. Kayo lang ako mag-agree. Pero ang tanong, ang tanong lang kung sasama ba sa'yo ang publiko. Yun lang yung tanong doon. Kung sasama ba ang publiko. Well, anyway, hindi po natin pinipigilan yung ating mga kababayan na sumama. Dito kay Trillanes, dito po kay Trillanes sa isasagawa niyang pro-impeachment event. Sabihin natin, rally din yan eh. Di ba? Pero teka lang mga kababayan, mag-isip muna kayo bago kayo sumama. Kasi pag sumama kayo dyan, ang tingin ng tao sa inyo, parang si Trillanes na rin kayo. Di ba? Ganun talaga eh. Pag sumama kayo dyan, dalawa lang. Una, pwedeng nabayaran kayo. Pangalawa, parehas ang pag-iisip ninyo kay Trillanes. Saan ka man doon, well, good luck na lang po sa inyo, okay? So ito mga kababayan, simulan na po natin ang video ito. Ito, breaking news. Merong kakaibang nangyari sa House of Representatives. Tinanggal na sa pwesto, sinibak na sa pwesto si Congressman Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Okay, so ito, may post si Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya, I don't know about you guys, but I see the yag balls of Tambi on his neck. At parang wala nang tulog sa lusog ng eye bags niya. Saan na ang yabang mo ngayon, Tambi? So, isinir lang niya yung post ni Dare to Us. Ito. Iparinig ko yung motion ni Congressman Sandro Marcos, declaring vacant ang position ng Chairman Committee on Appropriations at walang nagawa si Speaker Martin Romualdez kundi, Okay, parinig ko pakinggan nyo. To declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. Chair hears no objection. The motion is carried. Session suspended. So yan mga kabayan, pinagloloko lang tayo ng mga ito. Tinanggal nga si Saldico, yung ipinalit naman si Stella Kimbo, mas malala pa yata kay Saldico, mga kabayan. So, ano po ang nakikita nyo? Ano sa tingin nyo? No? Yung ginawang motion, no? Ni Sandro Marcos. Is it drama? Is it
believable or unbelievable. Di ba? Kasi tingnan nyo sila rin eh. Oh. Yung nag-move, no? Na tanggalin po or i-vacant, sabi niya no? Yung position ni Saldico, yung pamangkin, no? Yung nag-approve, yung uncle, no? Hindi ko lang alam kung, teka lang, tingnan natin dito kung sino ba yung ito. House Secretary General Velasco confirm. Okay. Yan, wala namang But anyway, sino po ba ang tanong ko lang kayo kasi hindi ko alam eh. Sino po ba ang nag-a-appoint? Appointed ba yan? Or binagbobotohan rin, mga kababayan? Yung pagtalaga ng chairperson ng bawat komite. Kasi kung pinagbobotohan yan, talagang matindi talaga ang kalakaran dyan yan sa Kamara. But if ina-appoint ng sino man dyan, for example si Tamba or si President BBM, wala tayong dyan, no? Talagang klarong-klaro na ang kadramahan ninyo. Grabe. Okay? Mr. Speaker, Yan, ulit. to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Yan mga kabayan, ako medyo kinakabahan ako dito sa pagtatalaga nila kay Stella Kimbo. Sana nag-isip. Akala ko kasi talaga pinakuhupa nila pinakakalma nila, no? Pinakuhupa nila yung emosyon, no, ng taong bayan dahil sa rally po ng INC. Pero sa ginawa nila ngayon, pag talaga kay Stella Kimbo, no, bilang chairperson ng Committee on Appropriation, nako, baka maulit po yung rallying yan, not peace rally, but to impeachment rally na yan. But not for Vice President Sara Duterte, di ba? Ginagalit niyo po ang taong bayan sa ginawa niyong pagtatalaga kay Stella Kimbo, no? Diyan sa Committee on Appropriation. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, dalawa lang po ang may hawak ng budget, no? Si House Speaker Martin Romualdez at kung sino man diyan sa Committee on Appropriation. Nako. Yari nga naman. Anong ibig sabihin niya? Okay. So, basahin ko. Meron ding comment ni post ni Crisette Laurita Chu, the same topic na nakikita niya kung gaano katindi yung worry ni Speaker Martin Romualdez dito sa nangyari. Para bang it seems na mayroon ng namumuong power struggle sa House of Representatives dahil bakit mo biglang tatanggalin yung chairman ng Committee on Appropriations na sa matagal na panahon, yun po ang loyal alalay o loyal lieutenant ni Speaker Martin Romualdez. So, ito, basahin ko ito. Pero bakit mo na rin naman papalitan, no? Loyal din to. Naalala niyo, di ba? Naalala niyo po yung sinabi ni Stella Kimbo, mga kababayan. Sabi niya po, no? Parang ama na namin si kung naalala niyo sabi niya parang ama na namin si House Speaker Martin Romualdez, no? Pinoprotektahan nila si Speaker at ganun rin si Speaker sa kanya. Parang ganun yung yung meat, no? ng kanyang statement. Pinoprotektahan nila, no? Si Speaker Romualdez at pinoprotektahan din naman sila ni Speaker Romualdez na parang mga anak. Yun po yung ganyang ibig sabihin, mga kabayan. So, what do you expect? What do you expect? Sa gagawin ni Stella Kimbo, kontrolado na yan. Siyempre, di ba? Kontrolado na po yan ni Speaker kasi anak di ba? Maliban na lang kung pasaway ka na anak kasi hindi ka talaga makukontrol. But I think Stella Kimbo is a very obedience, no?
and very loyal na anak ni Speaker Martin Romualdez, no? Base po yan sa statement niya. Okay? O, nakikita niyo na po. Ito na siguro ito naisip ko lang bigla. Baka ito na siguro yung price, no? Ni Estela Kimbo doon po sa ginawa niya mga hearing-hearing, di ba? Kaya Vice President Sara Duterte. So, paying the price, no, kabayan. Ito na. Yung post ni Dare to Us. Sabi niya, too much damage has been done already. Is there a power struggle? So, it is the son who moved to declare the position of Saldico vacant. Pinag-usapan ito, no objection, lahat behave, sumunod sa napag-usapan. Drama nga mga kabayan, no? Nagkasakit daw si Saldico, but I'm not, naniniwala ba kayo nagkasakit ito? Madaming pera ito para hindi ba, magpagamot kung anong sakit ang meron siya. But anyway, ang naiisip ng ating taong bayan, base po sa mga comments, sabi po nila, okay lang daw na mag-resign na. Yan si Saldico sapagkat naka-kota na, no, sa kaban ng bayan. So ano pa ba yung biruin mo, almost 3 years, di ba? So ngayon, kaya tahimik. Bakit tahimik? Tahimik yung kamera. Son, anak ng Pangulo, I move to declare vacant position of Chairman Committee on Appropriations. Is there an objection? Walang nagsalita. Bakit? Pinag-usapan na yan. So, ano pa? Obvious naman na drama lang ito mga kabayan. Kaya nga nang sabi ko kanina, yung nag-move ng motion, no? Pamangkin. Yung nag-approve, uncle. So, ano pa? Magre-react pa ba yung iba? Hindi na. Drama kasi, drama. If the impeachment pushes through, may go signal ng Malacanang. Kasi kung talagang ayaw ni BBM, the House will just follow. Alright? That motion is carried. So magbasa tayo sa mga comments, ano? So, yan mga kabayan, sinasabi nyo na yan, nagbago na naman ang isip, no? Ang sinasabi ng ating Pangulo. Kung nung una, sabi niya, stop, no? Stop nyo na yan, na impeachment na yan, hindi makakatulong yun. Pero ngayon, parang ang lumalabas, kasi hindi niya napipigilan Or, drama lang din, no? Drama lang din yung pagpigil niya dito sa kamera to continue the impeachment, mga kabayan. Ang totoo talaga, gustong-gusto niya rin, di ba? Itong impeachment na ito. Kasi nga, nagbago na naman Kasi kung talagang gustong-gusto niyang ma-stop yan, you are the president, mga karibin natin. Why can't you not stop? Ibig sabihin, mas maano talaga, mas powerful po ang Congress. Ang ano naman nila dyan, mga kabayan, ang rason na naman ng Kamara dyan, yung separation of power ng executive at saka legislative branch ng ating government. But still, president is a president. You must follow, di ba? Kung anong sinasabi niya. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.